Niyakap niya ang kanyang braso sa baywang ni Ricardo. Ramdam ni Sofia ang pagkagulat ni Ricardo kaya naman pinisil niya ang baywang nito. Ricardo, bakit hindi mo sinasabi sa amin ng lolo mo na dito na pala natutulog itong si Sofia, apo? Kasal muna bago ang honeymoon. Ma'am, hindi pa po namin ginagawa ang bagay na yan kasi gusto ko pong ibigay iyon sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Ako po ang nagpipigil kapag si Ricardo ay hanggat na, kunwaring kinikilig niyang wika habang binibigyan ng makahulugang tingin si Ricardo. Tama yan, iya, at saka lola na ang itawag mo sa akin kasi magiging apo na kita. Kailan ba balak ninyong magpakasal? Muntik nang masamid si Sofia sa tanong ng matanda. Next year po, lola. Bakit next year pa? Bakit hindi na lang sa next month? Akong bahala sa lahat. Tila excited na wika ng Donya. Lola, napag-usapan na po namin ni Ricardo na next year na lang po. Hindi naman po kami nagmamadali, di ba, love? Kung yan ang gusto ninyo, wala akong magagawa, payag na ako, pero in one condition. Napatingin ang dalawa. Naku naman, bakit ganito itong lola ni Ricardo? Hindi lang pala ito matanong kundi may mga kondisyon pa. Kinuha ni Sofia ang kanyang kape at humigop. Lumapad ang pagkakangiti ng Donya bago nagsalita, mag-kiss kayo sa harap ko. Naibugan ni Sofia ang kape sa sinabi ng Donya. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa sinabi ng Donya nang hapitin siya ni Ricardo at hinalikan siya sa noo. Ricardo, anong palagay mo kay Sofia? Matanda, bakit sa noo mo siya hinalikan? Naku naman talaga, gulat na nga siya sa ginawa ni Ricardo, itong matandang ito ayaw pang pumayag na sa noo siya halikan. Anong gusto niya? Salabsab siya halikan ni Ricardo. Aba, hindi maaari, virgin pa ang labi niya. Lola, hindi na naituloy ni Sofia ang sasabihin ng lamapat ang labi ni Ricardo sa kanyang labi. OMG, ang lambot ng labi niya. Naitulak ni Sofia si Ricardo nang marinig nila ang nakakakilig na tawa at palakpak ng Donya. Ang sweet nyo, mga apo. Ganyan nga. Magmahalan kayo katulad namin ng inyong lolo, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Aba, si Donya Leticia ay naging millennial yata pagdating sa pag-ibig. Alam ba ninyo noong kabataan namin ni Alejandro, malimit kaming mag-away noon, lalo na nung pinagbubuntis ko ang daddy mo, Ricardo. Pero dahil mahaba ang pasensya ni Alejandro, sinusuyo niya ako bago matulog. Ayaw niya kasi na matulog kaming may sama ng loob. Doon ko nakitang mahal na mahal talaga ako ng lolo nyo kaya unti-unti kong binago ang ugali ko. Mula noon, kapag nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawa ni Alejandro, inaayos ko kaagad. Unawain at intindihin ang isa't isa para tumagal ang relasyon. Mahal na mahal namin ang isa't isa, hanggang ngayon nga, naglalandian pa rin kami tuwing gabi. Halata sa Donya ang kilig at pagmamahal sa asawa. Sana all na lang, lola. Kinikilig naman po ako. Sana po ganyan kami ni Ricardo, di ba, love? Kindat niyang wika kay Ricardo. Oo naman, love. Kung gusto mo, gawin na natin ngayon yung ginagawa ni na lola na landian. Pinlak ni Sofia ng mata si Ricardo. Love, di ba may pupuntahan tayo? Kaya mamayang gabi na iniisip mo. Mga apo, kasal muna bago landian. Iniinggit ninyo kami, By the way, kaya ako pumunta dito para ibigay ito. Isang birthday party para sa amiga namin ng lolo ninyo. Gusto ko pumunta kayong dalawa. Ipapakilala natin sa lahat si Sofia. Muli na namang nagkatinginan sina Ricardo at Sofia, tumango si Ricardo kaya pumayag na rin siya. Araw ng Lunes, maagang gumising si Sofia para ipaghanda ng almusal si Ricardo. Mula nung dumalaw sa kanila si Donya Leticia, ay nakikita niya ang pagiging sweet nito sa kanya. Sa tuwing kakain sila, pinaglalagay siya nito ng pagkain sa plato. Sinamahan pa siyang mag-shopping at binili lahat ng gusto niya. Kinikilig siya sa ginagawa ni Ricardo, nai-inlove na nga yata siya Pero kailangan niyang pigilan ang sarili habang maaga pa dahil isa lamang siyang pulubi sa tingin ni Ricardo at malabong magkakagusto ito sa kanya. Sofia, huwag ka nang hibang. Ginagawa niya lang lahat iyan dahil kailangan ka niya. Alalahanin mong bayad ka na para sa serbisyo mo. At malabong magkakagusto siya sa'yo. Pulubi ka lang at siya ay mayaman. Mayaman din naman ako noon, wika niya sa sarili. Laking gulat pa niya nang may mga brasong pumulupot sa kanyang baywang. Love, gutom na ako, may meeting pa ako,
Bulong ni Ricardo sa kanyang tainga. Kung hindi lang sila nagpapanggap, masarap sa pakiramdam na yakap ka at tinatawag na love ng taong gusto mo. Tinanggal niya ang brasong nakapulupot sa baywang niya at nakangiting humarap dito. Umupo na po kayo, kamahalin, at ipagkain na kita. Isang mabilis na halik sa labi ang tugon sa kanya ni Ricardo. Tila gustong lumabas ng kanyang puso sa sobrang kilig na nararamdaman. Sana ganito na lamang sila, yun bang walang pagpapanggap? Pwede mo ba akong dalhan mamaya sa opisina ng lunch? Nakakasawa na kasi ang pagkain sa kantina, paglalamang sa kanya ni Ricardo. Ano bang gusto mong ulam mamaya? Sinigang na hipon with love, wika nito sabay kindat. Okay, your request is granted with coffee jelly dessert, pakyut niyang saad. Pagkaalis ni Ricardo ay agad siyang nagtungo sa palengke para bumili ng hipon at gulay. Pagdating niya ay agad niyang niluto ang gagawing coffee jelly. Habang hinihintay na tumigas ang gelatin, ay naglinis na siya ng buong bahay at isinalang sa washing machine ang kanilang damit ni Ricardo. Mula nang pumayag siya sa kasunduan nila ni Ricardo, ganoon na araw-araw ang routine niya bilang isang fake fiancé. Siguro kung sa ibang taong hindi nakakaalam ng tunay nilang sitwasyon, iisipin nilang tunay silang mag-asawa. Pagkatapos niyang maglinis at maglaba, nagluto na siya. Pagkaluto ng kanin at ulam, ay agad niyang nilagay sa Tupperware. Inihanda na niya ang lahat ng dadalhin sa mesa bago siya naligo. Isang maong na short at mahabang damit ang suot niya, panaresen niya ng sapatos. Ang basang buhok ay hinayaan niyang nakalugay. Bitbit ang bag na may lamang pagkain at bumaba na siya ng building. Naghihintay na sa parking lot si Mang Roberto. Kumatok muna siya bago pumasok sa loob ng opisina ni Ricardo. Tila alam na ng sekretarya nito na dadating siya. Muntik man niyang mabitawan ang bitbit na bag nang makita ang eksena sa loob ng opisina ni Ricardo. Kahit na fake fiancé lang siya, bakit nararamdaman niya ang ganitong sakit? Bakit parang nagseselos siya at nasasaktan sa nakikita sa kanyang harapan? Kailangan niyang pigilan ang emosyonal na nararamdaman ngayon. Siya ang fiancé kaya lalaban siya, parang sira lang. Ipaglalaban ang wala naman. Tumikim siya para maaga ang atensyon ng dalawang naglalampungan. Nakakaistorbo ba ako? Masarap bang humalik ang fiancé ko? Sa gulat ay naitulak ni Ricardo ang babaeng nakaupo sa kanyang kandangan. Love, anong ginagawa mo rito? Halos mautal na tanong ni Ricardo. Di ba nga, nagpapadala ka nitong lunch? Hindi mo naman sinabing nandito pala ang kabit mo, sana'y hindi na lang ako tumuloy. Karen, umalis ka na. Pero, babe, ang babaeng yan ang paalisan mo. Isturbo Marteng wika nito. May kilala akong hired killer at matagal na silang walang napapatay. Gusto mo bang tawagan ko sila at bantayan ka sa labas? Pero huwag kang mag-alala, dadalhin ka muna nila sa langit bago ka nila pahirapan. Kinuha niya ang cellphone at kunwaring may tatawagan. Ang totoo, wala naman siyang kilala, luka-luka lang talaga siya. Natatawang sinundan niya ng tingin ang babaeng tumakbo palabas. Ang galing niya talagang gumawa ng kwento. Pang Best Actress naman, Judy Ann Santos yata ito. Love, ang galing mo. Kanina ko pa kasi yun pinapaalis pero ang kulit, ayaw umalis. Love ka dyan. At sa nakita ko kanina, gustong-gusto mo naman ang ginagawa sa iyo ng haliparot na yun, hirap niya kay Ricardo. Ang landi mo, pati dito sa opisina. Inilapag niya ang dalang bag sa table. Center, hindi mo man lang naisip na may fiancé ka. Hindi ka man lang naghanap ng mas maganda sa akin parang puwet ng kaldero ang mukha nun nagseselos ka ba? May pilyong ngiti sa labing tanong ni Ricardo. Ako, magseselos. In your dreams. Ang ganda ko para pagsiyosan siya. Ang totoo, nagseselos siya sa nakita pero wala siyang karapatan dahil nagpapanggap lang naman sila. Kinakabahang lumapit si Sofia sa braso ni Ricardo. Hindi niya maintindihan ang sarili. Sanay naman siya sa ganitong okasyon, pero bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon? Kilala sa buong Pilipinas ang magse-celebrate ng birthday, sila lang naman ang nagmamay-ari ng malawak na pinyahan sa bukid noon kaya ganito na lang kabongga ang party. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang galingan ang pag-arte para hindi siya mabuking. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Kinakabahan ako wika niya kay Ricardo. Hinawakang mabuti ni Ricardo ang kamay ni Sofia at pinisil-pisil. Kasama mo ako, at saka di ba magaling kang umarte? Kayang-kaya mo yan.
Hinalikan pa siya sa noo kaya kahit papano, ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng kilig at saya. Pagpasok pa lang nila ay sinalubong agad sila ni Doña Letty at Don Alejandro. Nagmano siya sa dalawang matanda, bagay na bagay kayo mga apo, and I'm so glad na pumunta kayo, napakaganda mo iya. Thank you po, Lola. Kayo rin po ang ganda ninyo. Sabay-sabay silang pumasok sa main event. Marami ng taong nagkakasiyahan sa gitna ng stage ay nasal-ayan niya si Mrs. Smith, ang birthday celebrant, katabi nito ang gwapong asawa na dating congressman ng bukid noon. Balita niyang may dalawa itong anak, isang babae at isang lalaki, at hanggang ngayon ay single pa rin ang anak nitong babae. Bakit hindi mo ligawan ang anak ni Mrs. Smith? Maganda naman siya, tingnan mo tanong niya kay Ricardo habang nakatingin sa babaeng nasa kabilang table. Napakaganda nito at inosenteng tingnan. Gusto mong masira ang gabi ko? Seryosong tanong ni Ricardo. Sanggit, nagtatanong lang naman ako. Nagtataka lang ako kasi, bullshit. Okay, zipper my mouth na nagagalit. Irap niya ang wika rito. Samantalang kanina pa titig na titig si Ricardo kay Sofia. Ang ganda niya kahit napakasimple ng kanyang makeup sa mukha. Minsan nga, napapaisip siya kung talagang pulubi ba ito dahil sa mga nakikita niya rito o sadyang marunong lang ito. Pero imposible talaga, ang sexy nito sa suot na black fitted dress. Kanina pa niya gustong halikan sa labi ito at kanina pa nagwawala ang kanyang alaga. Sinundan niya ng tingin ang dalawa habang pinapakilala ng kanyang lola si Sofia sa mga amiga at amigo nito, lalong lumitaw ang ganda nito. Lalong lumitaw ang ganda nito kapag nakangiti dahil lumalabas ang dalawang maliit na dimple sa magkabilang pisngi. Tumayo siya nang tawagin siya ng kanyang lola. Agad niyang hinapit si Sofia pagkalapit niya rito at dinampian ng halik sa pisngi. Kailan ba ang kasal niyo? Ay ho. Ang swerte mo at napakaganda ng fans mo, tanong ng kanyang ninong. Baka makuha pa iyan ng iba sa iyo tulad ng nangyari sa inyo ni Elise. Ang tinutukoy nito ay ang anak ni Mrs. Smith. Biglang napatingin si Sofia kay Ricardo, ngayon alam na niya kung bakit ayaw pag-usapan nila si Elise, may nakaraan pala ang mga ito. Kita niya ang pag-igting ng panga ni Ricardo kaya hinawakan niya ito sa kamay. Hindi po mangyayari na maaga ako ng iba. Mahal ko po si Ricardo at ramdam ko rin naman na mahal ako ni Ricardo, right, love? Hindi po dapat ako matakot, ninong dahil ibang-iba si Sofia sa kanila, hindi ako nito iiwan dahil lang sa pangarap at traditions. So, iniwan pala siya ni Elise dahil sa pangarap at tradisyon ng pamilya nito. Nasa gitna sila nang nagpapakilala nang may biglang may tumawag kay Sofia. Sofia, anak, kahit hindi lumingon si Sofia ay alam at kilala niya ang boses na tumawag sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak niya kay Ricardo. Dito na pala kita makikita, anak. Ang tagal na kitang hinahanap, wika ng ama ni Shine sabay yakap sa kanya. Governor Inares. Anak mo pala itong fiancé ng apo ko, gulat na tanong ni Doña Leticia. Oo, naglayas siya sa amin at matagal ko na siyang hinahanap. Dito ko lang pala makikita. Oh, it's big revelation, at dapat nga palang matuloy ang kasal. Kasal? Oo, hindi mo ba alam na fiancé ni Ricardo ang dalaga mo? Nanginginig ang buong katawan ni Sofia dahil sa nangyayari. Ramdam niyang tinatanggal ni Ricardo ang kanyang nakahawak na kamay. Umiling-iling siya at nagmakaawang tumingin dito ngunit kita niya sa mga mata nito ang galit. Ricardo, please, magpapaliwanag ako, naluluhan niyang wika kay Ricardo. Anong ipapaliwanag mo? Naniloko mo ako, galit nitong wika sabay alis. Walang oras na inaksaya si Sofia at sinundan si Ricardo kahit na pinagtitinginan na sila ng mga tao. Ricardo, sandali, makinig ka naman muna. Galit na humarap ito sa kanya. Tapos na ang pagpapanggap mo bilang fiancé ko. Ako na ang baalang magpaliwanag kina Lola. Ang natitirang kabayaran sa serbisyo mo ibibigay sa iyo ni Pilar kahit hindi mo naman kailangan. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Kita sa mga mata ni Ricardo ang galit. Ricardo, mahal kita, lakas loob niyang wika. Bahala na kung magmumukhang tanga siya ang importante na sabi kay Ricardo ang nararamdaman niya sa maikling panahon nilang magkasama, minahal na niya ito. Ngunit hindi pinansin ni Ricardo ang sinabi ni Sofia, tuloy-tuloy siyang lumabas ng event at nagdiretso sa kanyang sasakyan. Ayaw na niyang marinig ang kasinungalingan ni Sofia. Sa isang mamahaling bar nagdiretso si Ricardo, gusto niyang malasing at ilabas ang sama ng loob.
Pagdating niya sa loob ay sumalubong sa kanya ang ingay at usok na nagmumula sa bar. Ricardo, bro, himala at ngayon ka lang ulit nakita rito. Problema ba? Kinuha niya ang basong may lamang alak at tinungga, at dahil sa ay nasa alak ang kanyang katawan, hindi man lang nakaramdam siya ng pait sa lalamunan. Kahit anong iwas ko sa mga babaeng may kinalaman sa mga politika, pero bakit kusang lumalapit sila sa akin? Alam mo naman siguro ang isyo ko sa mga politika na yan. Sila ang dahilan kaya nakipaghiwalay sa akin si Elez. Si Elez ang long-time girlfriend niya. Nang dahil sa ama nitong congressman, pinaghiwalay sila. Dahil mahal niya si Elez, pinaglaban niya, pero pinabugbog siya ng ama ni Elez at kinulong sa bodega ng 2 araw. Pinakawalan lang siya noong nakaalis na si Elez papunta sa ibang bansa. At hindi pa nagtatapos doon ang pagkadisgusto niya sa mga politiko. Sila ang dahilan kaya naghihirap ang bansa ngayon dahil sa sila ay may mga corrupt. Kung maganda lang sana ang patakbo ng mga politika na iyan dito sa bansa, sana maganda ang takbo ng buhay ng mga tao. At sila rin ang dahilan kung bakit muntik nang ipasara ang kanilang negosyo na mining corporation kaya malaki ang galit niya sa mga politiko na iyan. Pinanggako niya sa sarili noon na hindi na siya may involved sa mga iyan, pero bakit ngayon? Heto na naman, kahit anong iwas niya, kusang lumalapit sa kanya. At ngayon, puso niya naman ang kalaban. Bakit bro, I love ka na naman sa ibang anak ng politiko? Bakit kung kailan natutunan ko na siyang mahalin, saka ko naman malalaman ang totoo? Ayaw ba talaga akong tantanan ng mga politiko na iyan, wika niya sabay inom ng alak? Alam mo bro, win na siguro yan para ibahin mo ang tingin sa ibang politiko. Hindi lahat ay kayang manakit, magnakaw sa kaban ng bayan, umibig. Ibigan mo ba kaya ang anak ng napapabalitang corrupt na si Mr. Inares? Kanina halos ipagsisigawan ko na sa party na mahal ko siya, ipakita kay Elez at sa pamilya nito na okay na ako, na kaya kong maghanap ng babaeng makakasama ko habang buhay. Totoo, mahal ko na si Sheena, pero anak siya ng isang politiko, may lungkot sa matang wika ni Ricardo. Sheena Inares ba ang tinutukoy mo? Tumango si Ricardo. Kilala mo siya. Hindi lang kilala, kundi kilalang kilala. Inaanak ng mommy ko yun at kaibigan ni Stephanie. Matagal na hinahanap ni Tito dahil naglayas siya mula noong nag-asawa ulit si Tito. Yun pala, nasa'yo. Bakit siya naglayas sa kanila? Hindi kasi matanggap ni Sheena na nag-asawa ulit ang Tito Raul. Kaya naisipan niyang maglayas. Ilang buwan din siyang pinaghahanap ni Tito pero hindi siya makita. Matalinong bata si Sofia. Katunayan, abogado siya. Ang kinukuha niya dahil gusto niyang ipagtanggol si Tito laban sa mga naninira dito. Bro, hindi totoong corrupt si Tito. Kami mismo ang magpapatunay sa'yo. Kagagawan ng kanyang kalaban ang lahat. Isang mabuting ama at gobernador si Tito. Marami na siyang natulungan, maraming estudyante ang nabigyan niya ng libreng scholarship at minsan galing pa yun sa kanyang bulsa. Napabuntong hininga si Ricardo sa nalaman. Ang buong akala niya kasi ay isa itong corrupt, nababasa niya sa mga news, yun pala ay fake news. Paanong napapanta sa'yo si Sofia? Teka, hindi ka magkakaganyan kung walang something sa inyo. Kayo na ba? Nagtatakang tanong ni Jeff. Nagpanggap siyang pulubi kaya ko siya nakilala. Pinagpanggap ko siyang fiancé ko para hindi mawala sa akin ang kumpanya at ang tiwala ni na Lola. Pero hindi ko akalain na mamahalin ko pala siya. Pinagtabuyan ko siya bro dahil anak siya ng mga Inares. Alam mo naman na may issues ako sa mga politiko, paliwanag niya kay Jeff. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo sundan? Mabait si Tito, hindi mo mararanasan yung naranasan mo kay Mr. Smith. Paano ko kaya siya susundan hindi ko alam kung saan siya hahanapin at hindi ko alam ang bahay nila, tumayo si Jeff. Sasamahan kita. Wala silang inaksayang oras at agad na umalis, ngunit bago sila pumunta sa bahay ni Sheena ay dumaan muna sila sa kanyang kondo para sakaling nandoon si Sofia. Ngunit pagpasok niya sa loob ay sumalubong ang katahimikan ng buong bahay. Lalo siyang nanlumo nang makitang wala si Sofia sa loob ng kwarto. Napaupo siya sa kama at napahilamos sa mukha. Ang tanga mo Ricardo. Hinayaan mong mawala na naman ang babaeng mahal mo. Sinaktan mo pa. Lalo kang magiging tanga kung hindi pa tayo aalis. Sigurado akong nasa kanilang bahay si Sofia kaya tumayo ka na Ricardo, sermon ni Jeff. Agad silang nakarating sa bahay ni na Sofia. Pagpasok nila sa loob ay sumalubong sa kanila si Governor Inares.
Magandang gabi po tito, si Sheena po ba? Magalang na tanong ni Jeff. Mula rito ang anak ko, Gov, nakikiusap po ako, kailangan ko pong makausap ang anak ninyo, at sino ka? Ricardo Montemayor po, apo ni na Don Alejandro at Doña Leticia. Narito po ako para sa anak ninyo. Mahal ko po si Sheena kaya nakikiusap po ako. Ikaw pala ang dahilan kung bakit umiiyak ngayon ang anak ko. Sinaktan mo ang yunak ako, galit na sigaw ni Governor. Ikinwento ni Ricardo kung bakit nasaktan niya si Sofia at kung paano sila nagkita. Halos mahabag naman si Governor sa nalaman. Sa mga oras na ito, nasa probinsya na ang anak ko. Hinatid siya ng chopper kanina. Kung mahal mo ang anak ko, sundan mo siya at patunayan mo sa akin ang tapat mong hangarin. Aasahan kong pagbalik ninyo ay may apo na ako. Intindi, tito, sobra kayong excited sa apo. Hindi po ba kasal muna bago honeymoon, natatawang sabi ni Jeff. Pabalik na mamaya ang chopper dito, inom muna tayo. Gusto kong makilala itong magiging manugang ko. Malayang pinagmasdan ni Sofia ang mga batang kanina pa walang sawang nagtatampisaw sa tubig. Ang saya nilang pagmasdan, makikita sa kanilang mga mata ang sobrang saya at tuwa. Pangarap niyang magkaroon ng isang kumpletong pamilya, ngunit hindi iyon nangyari nang biglang mawala ang kanyang mommy. Lumaki siyang tanging ang kanyang daddy ang kasama, at mula nang magkaisip siya, itinatak niya sa kanyang isip na gusto niya na balang araw kapag may pamilya na siya, iingatan at mamahalin ng buo. Gusto niyang magkaroon ng masayang pamilya sa piling ng taong mahal niya, ngunit paano niya iyon matutupad kung pinagtabuyan na siya? Mahal niya si Ricardo pero nasaktan siya nito. Isang araw na siya rito sa isla. Tumuloy siya sa kanyang yayang Mideng. Dito siya nagtungo matapos pagtabuyan ni Ricardo. Dito niya kakalimutan ang taong naging bahagi ng kanyang buhay. Alam niyang mahihirapan siya, ngunit kailangan niyang gawin. Mahal niya si Ricardo, pero nasaktan siya rito. Napapitlag pa siya nang may batang lumapit sa kanya at may inabot na bulaklak. Ate ganda, may nagpapabigay po, wika ng isang batang babae sa kanya. Kumunat ang kanyang noo. Sino naman ang magbibigay sa kanya ng bulaklak? Wala naman siyang kilala rito kundi si Yayang Mideng lang. Lalong kumunat ang kanyang noo ng sunod-sunod na may batang lumapit sa kanya at nagbigay ng bulaklak. Ate ganda, tumingin po kayo sa likod ninyo, nakangiting wika ng bata sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at ganun na lang ang pagkagulat niyang nakaluhod sa kanyang harapan si Ricardo. Ricardo, anong ginagawa mo rito? Sofia, alam kong nasaktan kita, I'm very sorry. May mga isyo kasi ako sa mga politiko kaya ganun na lang ang reaksyon ko nang malaman kong anak ka ng napapabalitang corrupt na gobernador. Pero kagabi pinatunayan ng iyong daddy na mali ako, na hindi lahat ng nasa posisyon ay corrupt. Sorry dahil nahusgahan ko agad kayo ni Tito. Mahal kita Sheena. Hindi na nga mahal, kundi mahal na mahal. Maging pulubi ka man o heredera ng mga ina-race, ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. Anak, huwag mong sagutin yang buang na yan. Tinalo ako sa inuman, sabat ng ama ni Sofia. Natatawang tinayo niya si Ricardo. Bakit mo tinalo si Daddy? Ayaw na ayaw niya na tinatalo siya sa inuman, ang gusto niya siya ang panalo, bulong ni Sofia kay Ricardo. Kakamo-kamot sa batok si Ricardo. Ito talagang magiging biyenan niya, sa lawahan. Kagabi lang at kanina close sila at gustong-gusto siya para sa anak tapos ngayon binabaliktad na siya. Sorry, hindi ko alam edad. Huwag kayong mag-alala, sa sunod panalo na kayo, wika ni Sofia sa ama. Ay dapat lang, baka magbago ang isip kong ipakasal kayong dalawa. Tumingin si Sofia kay Ricardo. Kasal, ang ama mo talaga pahamak. Kagabi lang at kanina close kami tapos ngayon binubuking ako, panira ng moment eh. Bamaling si Ricardo sa gobernador na ngayon ay tinatawanan siya. Gov, sinisira ninyo yung diskarte ko, yan tuloy hindi na surprise. Isa pang tawag mo sa akin ng Gov, ipapakulong kita. Wala kang galang sa magiging biyenan mo. Hala, mag-propose ka na sa aking yunaka at naiinip na akong marinig ang paghindi ng anak ko, kindat niyang asar kay Ricardo. Ito na nga po atat muling humarap si Ricardo kay Sheena. Love, alam kong ang bilis ng mga pangyayari pero gusto kong madaliin ang lahat. Gusto na kitang makasama habang buhay. Gusto kong may akap na kita ng panghabang buhay, yung kung maaangkin sa gabi. Hinampas siya ni Sofia sa kanyang sinabi. Hinuli niya ang kamay nito at hinagkan. Mahal kita Sheena, ikaw lang ang gusto kong maging ina ng 10 nating anak.
Ano? 10. Balak mo yata akong gawing baboy ah. Hoy Montemayor, anong higpit na mga sperm cell mo at gusto mo ay sagad? Hindi baboy ang anak ko ah. Love, pigilan mo ako, baka kung anong magawa ko sa ama mo. Love, hayaan mo na si Daddy, ugali talaga niyang mang-asar, pag-alo ni Sofia kay Ricardo. Love, will you marry me, please? Kasagad, hindi mo pa nga ako nililigawan eh, pakipot ni Sheena. Araw-araw kitang liligawan at kahit kasal na tayo at may mga anak na liligawan pa rin kita to prove my eternity love for you. Yes, I will marry you Ricardo, mahal na mahal kita love and I'm sorry for hurting you. Hindi ko gustong saktan ka at handa akong maging ina ng sagad mong anak basta ba mga kamukha ko silang lahat, nakangiting wika ni Sofia. Simulan na natin, lokong bulong ni Ricardo kay Sofia. Hoy Montemayor, kasal muna bago honeymoon, muling sigaw ni Gov kay Ricardo. Yan kagabi lang sabi ninyo gumawa agad kami ng inyong apo tapos ngayon nagagalit kayo. Lasing ako nung sinabi ko yun, napapailing na lamang si Ricardo. Ginawa pa siyang sinungaling. Ay, baka nga ho natatawa na lamang si Sofia sa asaran ng dalawang lalaking importante sa kanyang buhay. Muling nagkaayos sila ng kanyang daddy dahil kay Ricardo. Tanggap niya na rin ang bago nitong asawa. Wala rin naman siyang magagawa dahil iyon ang gusto ng kanyang ama. Sabi nga ng iba, mahirap pigilin ang mga pusong nagmamahalan, tulad na lang ng pagmamahal niya kay Ricardo. Hindi niya akalain na sa maikling panahon niyang nakasama ito sa isang bubong ay mamahalin niya agad ito. Iba maglaro ang tadhana, kung hindi siya naglayas at naging pulubi, malamang sa ngayon, 0 pa rin ang love life niya. Laking pasasalamat niya sa Diyos na hindi siya pinabayaan at binigyan pa siya ng lalaking mamahalin habang buhay. Ang pamilya ni Elena ay masaya nang namumuhay sa bagong bahay ng mga ito. Ang perang binayad sa kanya ni Ricardo ay binili niya ng lupa at bahay ng mga ito. Ikinuha niya rin ng pwesto sa palengke ang nanay nila para may panggasto sila sa araw-araw. Si Elena at mga kapatid nito ay muling nag-aral. Binigyan ng libreng scholarship ng kanyang ama si Elena para makapagtapos ng kolehiyo. At siya, heto at magtatapos na rin sa kursong abogasya. Kahit malaki na ang kanyang tiyan, ay proud pa rin siyang umakyat ng stage para tanggapin ang diploma at title na cum laude. Yes, buntis po si Sofia. Hindi talaga siya tinantana ni Ricardo hanggat hindi nakakabuo. Pagkatapos ng kanilang kasal ay hindi na siya tinigilan kaya ang resulta, buntis agad. At ang kanyang daddy ang number 1 na natuwa sa magandang balita. Pagkababa ng stage ay agad siyang niyakap ni Ricardo at hinalikan sa labi. Narinig niya rin ang palakpakan ng mga taong nandoon. I'm so proud of you, love. You made it. Thank you, love, kasi hindi mo ako pinabayaan. Sinuportahan mo ang gusto ko. Because I love you. Lagi mong tatandaan na mahal kita, kayo ni baby. Muling hinagka ni Ricardo sa labi si Sofia. Montemayor, maya ka naman. Hindi pa nga nilalabas ang unang apo ko, ganyan ka na naman bumabanat, ni Goff. Hindi na pinatulan ni Ricardo ang pang-aasar ng kanyang biyenan. Baka ma-stress ang kanyang asawa. Bawal na bawal pa naman dito ang ma-stress lalo at malapit na itong manganak. Isang malaking salo-salo ang ginanap sa bahay ni na Sofia. Kumpleto ang lahat. Apo, binabati kita. Sa wakas, may abogado na sa pamilya natin, betang wika ni Doña Letty. Thank you po, Lola. Masayang natapos ang kanilang salo kaya pagod na binagsak ni Sofia ang kanyang katawan sa kama. Lumapit sa kanya si Ricardo at niyakap siya ng mahigpit. Love, napakaswerte ko kasi nakilala kita. Kung hindi ka siguro nagpanggap na pulubi at hindi ako naghanap ng pulubi, siguro hanggang ngayon, pariwara pa rin ang buhay ko. Siguro tuluyan nang hindi ibigay sa akin ni na Lola ang kumpanya. Siguro hanggang ngayon, may galit pa rin ako sa mga politiko. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko, wika ni Ricardo sabay dampi ng halik sa labi. Hinawakan ni Sofia ang magkabilang pisngi ni Ricardo. Ako ang swerte, Saw. Dahil napakabuti mong asawa, sinuportahan mo ang pagbabalik school ko, pati dyan ako sinuportahan mo, natatawang wika ni Sofia. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, baby. Sigurado kung hindi mo ako pinagpanggap na fiancé mo, malamang nasa kalsada pa ako, isang magandang pulubi. Laking pasasalamat ko sa Diyos na ikaw yung naging asawa ko at ama ng ating anak at magiging anak pa. Lagi mong tatandaan na mahal po kita, madamdaming wika ni Sofia.
Muling naglapat ang kanilang mga labi. Naging malikot na rin ang mga kamay ni Ricardo at ramdam ni Sofia na nangangailangan ito ng kanya ng aruga. Walang pagtutol na binigay niya ang kanyang sarili sa asawa. At dahil medyo may kalakihan na ang kanyang tiyan, buong ingat siyang inangkin nito. Moon, my love, wika ni Ricardo habang abala sa ginagawa. Hindi naman alam ni Sofia kung saan kakapit dahil sa sarap na pinapadama sa kanya ni Ricardo. Ricardo, halanghing ni Sofia ng paglaruan ang kanyang magandang tanawin. Nasa bunutan niya si Ricardo nang marating nila ang rurok ng kaligayahan. I love you, love. I love you too. Matuling lumipas ang araw at buwan. Nagsilang si Sofia ng isang batang lalaki. Pagkasilang niya ay nagtrabaho na siya sa kumpanya ni na Ricardo. Tinutulungan niya si Ricardo upang lumago pa ang kanilang kumpanya at para mas maraming tao ang mabigyan ng trabaho. Nagtatag na rin siya ng charity para sa mga taong nakatira sa lansangan, mga taong walang tirahan, walang makain. Lahat ng pulubing makikita nila ay dinadala sa kanyang charity home. Doon, kumpleto sila. May sariling higaan, banyo, 3 beses makakain sa loob ng isang araw. Binigyan din nila ng pagkakakitaan ang mga matatanda upang may sarili silang pera. Ang mga bata ay pinag-aral nila upang makaahon sila sa hirap. Ang sarap sa pakiramdam na makatulong sa ibang tao. Alam niya ang pakiramdam na walang bahay, walang makain. Naiintindihan niya rin ang mga ito kung kailangan nilang mamaalamos upang may makain. Hindi nila ginasto ang ganitong buhay pero dahil maraming mapagsamantala sa lipunan, napipilitan silang gawin ang mga bagay na hindi dapat. Sa tulong rin ng kanyang ama, nagpatayo sila ng mga bahay para sa mga pamilyang nakatira sa lansangan at sa ilalim ng tulay. Masaya niyang pinagmasdan ang mga batang naglalaro sa bakuran kasama ang 2 niyang anak. Ito ang gusto niya, ang isang malaking pamilya. Ang saya-saya nila kahit salat sila sa hirap. Uwi ka ni Sofia kay Ricardo, ikaw ang naging daan upang maging masaya sila. Iniligtas mo sila sa tiyak na kapahamakan sa kalsada. You have a big heart for the poor people. I'm so proud of you, my love. Kung hindi ko pa naranasan ang buhay sa kalsada, hindi ko sila mauunawaan. Dati kasi galit ako kapag may nanghihingi sa akin ng barya. Nung naging pulubi ako, doon ko nasabi sa sariling kailangan kong kumain at mabuhay. Kahit hindi ako marunong at nahihiya, kinapalan ko ang mukha ko para lang may makain, naluluhan niyang wika. Hindi kasi biro ang pinagdaanan niya noon sa lansangan. Love, sa sunod kasing maglalayas ka, siguraduhin mong marami kang pera. Yan tuloy, napagkamalan kitang pulubi, birong wika ni Ricardo sa asawa sabay kaprito. Mommy, Daddy, nagtatakbong tawag sa kanila ng kanilang 2 anak. Wala na siyang mahihiling pa. Binigay na ng Diyos ang pamilyang hinihingi niya, isang masaya at buong pamilya. Sa ngayon, masaya na silang nabubuhay kasama ng kanilang mga anak. May balak nga yatang tuparin ni Ricardo ang sinabi niya dahil buntis na naman siya sa pangatlo nilang anak. Marami pa silang pagsubok na haharapin pero dahil mahal nila ang isa't isa, malalampasan nila iyon. Gawin nating sentro si God sa pagsasama para maging matatag sa hamon ng buhay. Let's spread love, huwag nating ipagdamot ang konting awa at pagmamahal sa mga taong nangangailangan. Ipadama natin sa kanila ang pagmamahal na pinagkait sa kanila ng mundo.